Sa video na ito ay pag-uusapan po natin ang matinding pahayag ng isang kilalang financial expert na si Ginoong Levi Rietveld tungkol kay XRP. Ayon sa kanya, ito na raw ang tamang panahon para bumili ng XRP dahil sa napakalaking potensyal na nakikita niya sa hinaharap ng coin na ito. Kung ikukumpara po kay Bitcoin na mas kilala na ng mundo, si XRP ay nananatili pa sa maagang yugto ng adoption at dito pumapasok ang malaking oportunidad. Kaya ayan po ang siyang ating pag-uusapan sa video na ito, pero bago po tayo magpatuloy ay pakibasa na lamang po muna ang disclaimer dito po sa ibaba ng ating screen. At ayan, bakit nga ba sinasabi ng analyst na bumili agad as soon as possible ng XRP? Kaya yan po yung actual na post dito ni Ginoong Levi Rietveld. Sabi niya, buy XRP as soon as possible. Meron po siyang 180.8k na bilang ng mga followers dito. At meron po siyang pinost na clip dito na kung saan ay pinapaliwanag niya kung bakit niya nasabing buy XRP as soon as possible. Kaya panoorin po natin, 58 seconds. Today I'm going to be telling you guys why holding any XRP is actually a very big deal. What is the actual percent of the world today that holds any amount of XRP? Significantly less than 0.1%. How many people hold Bitcoin? Approximately between 1 to 1.3% of the world's population holds some amount of Bitcoin. You know, let's just say hypothetically, over the next 10 years, XRP is able to see a similar amount of adoption that Bitcoin has today in terms of the total amount of world population that has the asset. The current evaluation and market capitalization of XRP, we're currently at $179 billion. Instead of being at 179 billion, we would likely be somewhere around 10 to 17.9 trillion in terms of market cap. This would also allow XRP's current price today to go to about $300 per coin. Today I'm going to be telling you guys. Paliwanag po natin kung ano yung kanyang mga sinabi rito. Si Ginoong Levi Rietveld ay nagbigay po ng matinding pahayag dito kung saan ay sinabi niyang buy XRP as soon as possible. Ang kanyang punto po rito ay simple pero napakalakas. Mas mababa pa sa 0.1% ng populasyon sa buong mundo ang may hawak ng XRP. Samantalang si Bitcoin ay hawak na ng tinatayang 1% hanggang 1.3% ng mga tao sa mundo. Ibig pong sabihin ay napakaliit pa ng exposure na XRP at nananatili itong nasa early adoption stage. Kung titignan po natin sa market perspective, kapag isang coin ay nasa early adoption pa, malaki po ang tsansa nito na tumaas ang presyo kapag dumami ang gumagamit at nag-i-invest. Kung magsisimula ang demand na sumabay kay XRP, tiyak po na lalaki ang kanyang market value. Sa market impact, ang mababang adoption rate po ng XRP ay nagbubukas ng pinto para sa malalaking pagtaas sa presyo. Kapag pumasok po ang mas maraming retail at saka institutional investors, natural na tataas po ang demand at susunod dito ang price rally. Ngayon ano po ang posibleng mangyari kung maabot ni XRP ang adoption level ni Bitcoin? Dito nagbigay po ng hypothetical scenario itong si Ginoong Rietveld. Kung darating po ang panahon na sa XRP ay magkakaroon ng parehong adoption level ni Bitcoin, posibleng sumabog ang market capitalization nito. Sa kasalukuyan, ang market cap po ni XRP ay nasa $179 billion. Pero kung makakaabot po ito sa parehong global adoption ni Bitcoin, tinatayang pwede itong umakyat ng hanggang $17.9 trillion. At kapag nangyari ito, ang bawat XRP ay posibleng umabot sa $300 bawat coin. Kaya sa market impact, kung makikita ng mga investors ang ganitong posibleng trajectory, mas lalo po silang maiingganyo na pumasok habang mababa pa ang presyo.
ito ay maaari pong magdulot ng midterm demand spike na magpapatibay lalo sa presyo na XRP. Paano po ito naiiba sa kasalukuyang sitwasyon ni Bitcoin? Kung ikukumpara po kay Bitcoin, mas laganap na ang ownership at hawak na ito ng mas maraming tao. Nasa mas advanced stage na siya ng adoption cycle. Samantalang sa XRP ay nasa mas maagang yugto pa lamang kung saan kakaunti pa ang nagho-hold. Ang ibig pong sabihin nito ay malaki pa ang growth room na XRP, habang si Bitcoin ay mas matatag na pero limitado na ang pwedeng itaas dahil mataas na ang kanyang market penetration. Sa XRP naman ay may mas maluwag na espasyo para umangat. Kaya sa market impact, ang ganito pong comparison ay nagbibigay ng narrative sa mga investors na si XRP ay pwede pong maging next Bitcoin sa mga darating na taon. Ito ay isang malakas na trigger para sa hype at accumulation phase sa market. Ngayon ay kailan po pwedeng mangyari ang pagtaas na ito? Ayan. Nilinaw din ni Ginong Rietveld na ang forecast po na $300 ay hindi po agad-agad mangyayari. Ito po ay isang long-term projection na pwede pong umabot ng 10 taon. Ang susi dito ay sustained adoption at saka gradual na pagtaas ng paggamit kay XRP sa global scale. Sa madaling salita, ang growth na ito ay nakasalalay sa kung paano po tatanggapin ng mundo ang XRP bilang digital asset para sa paggamit sa mga transactions, remittances at saka iba pang financial services. Ayan. Sa market impact, hindi ito immediate pump na dapat asahan ng mga traders. Bagkus, nagbibigay ito ng matibay na case para sa long-term holders o tinatawag na hodlers. Posibleng magkaroon po ng stable accumulation sa presyo kapag mas maraming tao ang naniwala sa vision na ito. Yan, bilang panghuli ay kung titignan po natin ang sinasabi ni Ginoong Level Rietveld, malinaw po na nakikita niya si XRP bilang undervalued at may napakalaking potensyal. Ang kanyang analysis ay hindi po nakatuon sa short-term volatility kundi sa long-term adoption na pwede pong magdala sa presyo nito hanggang $300. Para sa akin ay may bigat ang ganitong uri ng projection, lalo na kung ikukumpara kay Bitcoin. Totoo po na hindi po agad-agad mangyayari ito. Pero kung magpapatuloy ang paglago ng XRP network at dumami po ang global adoption, hindi malayong makamit ito sa susunod na dekada. Kaya masasabi ko po sa XRP ay parang isang tahimik na player na naghihintay lamang ng tamang oras para sumabog. Ang mga investors na papasok ngayon ay pwedeng makinabang ng malaki sa hinarap kung tama ang direksyong tatahakin ng kanyang adoption. Ayan, hanggang dito na lamang po tayo sa video na ito mga ka-crypto. Marami pong salamat sa panonood. Ingat po tayo lagi at God bless po sa ating lahat.